Magandang hapon po sa inyong lahat. Sa BCF Glorious Coronadal City at ngayong hapon ay tatalakayin po natin ang salita ng Diyos at ang mensahe po sa ating lahat ay maging mabuti dahil ang Panginoon natin ay mabuti. Glory to God. Hebrews 10:22, sabi po dito, kaya't lumapit tayo sa Diyos nang may tapat na kalooban at matibay na pananalig sa Kanya. Lumapit tayong may malinis na budhi sapagkat nalinis na ang ating mga puso at nahugasan na ng dalisay na tubig ang ating mga katawan. So, dalisay na tubig is, I believe, ang salita ng Panginoon at of course, ang dugo ni Kristo na ipinadalo niya sa cross na kung saan ay nalinis po tayo. Kaya hindi po tayo makakagawa ng mabuti sa ating kapwa. Lalong-lalong na po sa ating sarili na mapabuti yung buhay na to unless na nagbago tayo or naging mabuti ayon po sa salita ng Panginoon, hindi po tayo makakagawa ng mabuti sa ating kapwa. Glory to God. Kaya nga po, bilang isang mananampalataya or born-again Christian, narito na po sa ating mga puso na ang mabuting gawa, mabuting asal ay natural na po na lumalabas ito sa atin. At yun po yung isang ebidensya na gumagawa tayo or naaayon yung ating buhay sa salita ng Panginoon. Lumalabas na lang yung kabutihan na nasa sa atin. Kaya sabi niya po sa Ephesians 2:8-10, thank you, Lord. Ephesians 2:8-10, dahil sa kagandahang loob ng Diyos, ay naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo. So, kung hindi tayo nag-connect sa ating Panginoon at kasama ng ating pananalig sa Kanya, ay hindi po masasabing gumagawa tayo or hindi po lumalabas yung kabutihang nasa atin. Kasi po, yung kabutihang nasa atin ay siya po mismo ang ating Panginoong Hesukristo. At ang kaligtasan ito ay kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo. Kaya yung mga mabubuti nating ginagawa, hindi po yun ang makakasave sa atin. Bagkus, kusang lumalabas po yun dahil naniniwala tayo o nag-connect tayo sa salita ng Panginoon. At isinasabuhay natin ito. Kaya lumalabas na lang po siya ng kusa. Yun pong isang nagpapatunay na ang Panginoon po ay nasa sa atin. O masabi natin, I am a born-again Christian. Yes, hindi po siya perfect. But sa patuloy nating pananaliksik ng kanyang salita ay nagkakaroon, napapabuti yung espiritu natin at lumalabas sa ating actions. Glory to God. And isang ebidensya rin na ang buhay na ito ay naging mabuti dahil kung totoong born again nga tayo, ay nakakagawa tayo ng mabuti sa ating pamilya. Now, there are times merong discouragement, but nandun yung understanding na natin bilang born again believers na sa ating pag-display ng kabutihan sa ating pamilya, no, though they do not understand, kasi naman, nung dati, ganun din tayo. Ayaw nating sumunod na maging mabuti yung ating buhay. So, bilang ebidensya ng mabuting Panginoon sa buhay natin, lumalabas din yung kabutihan na karakter sa buhay natin para sa ating pamilya. Amen? Palakpakan po natin. Kaya, hindi po ang kakayahan natin bakit tayo nakakapag-display ng mabuti. Yun po ang kapangyarihan ng banal na espiritu na nasa sa atin na kaya nakapagbibigay tayo ng kabutihan sa iba. Amen? Kaya unang-una, salamat na sa pag-intindi or the understanding of the Holy Trinity as they function as God the Father. Alam po natin yon na nagawa na isagawa ng ating Panginoon. Nasa langit ang kanyang function bilang Ama. And bilang isang anak or the God, the Son, because
sa kanyang pagmamahal dahil sa kasalanan ng mga tao, ay ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak. At yun po yung function ng ating Panginoong Jesus. Kaya ito po yung foundation natin, na kilalanin muna po natin yung mga ginawa ng ating Panginoon through His Son and through the power of the Holy Spirit working in us right now. And sa ating generation ngayon, ito po yung ang God of the Holy Spirit po ang kasama natin. Kaya nga po, meron tayong kapangyarihang gumawa ng mabuti sa ating kapwa. Unang-una, kung born again po tayo, lumalabas lang yung kabutihan na yon. At naibibigay din po natin or naibidisplay po din natin sa ating pamilya. So, di ba napakahirap na patutuhanan mo na ang Panginoon ay nasa sayo na. So, ang ebidensya is talagang lumalabas ito sa buhay mo. Nagtataka nga sila bakit halimbawa isang lasinggera hindi na umiinom, 'di ba? Napakahirap 'yon. Pero sabi nga ng Panginoon, pag tayo sumunod lang sa kanyang salita, ang banal na espiritu ay kasama nating mapabuti ang buhay na ito. Glory to God. So, Christians are doing good to their family. Kaya i-display natin yung kabutihan ng Panginoon na ginawa niya sa atin pong mga pamilya. May mga sometimes may ups and down din, pero nandun pa rin yung kabutihan ng Panginoon. Nasa sa atin na actually, as we believe in the Lord Jesus Christ and sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, lumalabas na lang ng kusa yung kabutihang nasa ng Diyos sa ating buhay. Kaya sabi niya po sa 1 Timothy 5:8, 1 Timothy 5:8, First Timothy 5:8. Ang sino mang hindi kumakalinga sa kanyang mga kamag-anak, lalo na sa mga kabilang sa kanyang pamilya, ay tumatalikod sa pananampalataya at mas masama pa kaysa sa isang hindi mananampalataya. Amen. So, kaya hindi tayo nakaka-imbita or nakakasama yung lalong-lalo na sa members of family natin dahil hindi natin napapakita talaga yung kabutihan. So how can we invite the members of the family in our biological family na sumama or tanggapin ang Panginoong Hesukristo sa kanilang buhay if ang nag-share naman or nag-i-invite sa kanila hindi nakita yung kabutihan ng Panginoon. Amen. Kaya i-display natin yung kabutihan ng Panginoon sa ating pamilya. And even in the Old Testament, no, sa Genesis 13:5-9, this is the story of Abram. Abram pa si Abraham noon, and Lot, na kung saan, dahil sa kabutihan ng Panginoon, ay ibinigay niya rin nandun yung pagbibigayan sa mga members ng family. Even now, kung nakadisnan ko rin, no, just like sa pamilya namin, si Papa ko, na hindi niya hinahayaang hindi mapabuti ang isang membro ng pamilya. Kaya yun yung kabilin-bilinan niya na magtulungan ang bawat isa. In the Old Testament, sa Genesis 13, na tinulungan talaga, di ba, ni Abram si Lot, na mabigyan din siya ng area. Nasabi niya kung saan ang tingin ng kalupaan na gusto mong makuha ay kung dito ka sa right or sa left, sabi naman ni Abram, dito naman ako sa kabila. So, it's a fair na pagdi-display ng kabutihan in terms of sharing kahit na ngayon, di ba? Sa totoo lang, sa family, nandun yung paghati-hati ng mga inheritance, lalo-lalo na sa lupa. Sa amin talagang it's unfair. Hallelujah, yung nangyari kasi dapat yung pare-pareho lahat, pero hindi pare-pareho. So,
Pero sabi ko naman nung sa division na ng pamana, anyway, may pag-intindi na ako. Anyway, this will be all gone. Amen. And even our very life will go back to the dust. But the thing that we should cater for is our spirit that will go to the place that God has prepared for those who really doing their very purpose in this in the kingdom of God here on earth and until He comes. Glory to God. Kaya doing good to our family. We have to display ang kabutihan po sa ating pamilya. At isa rin po na gusto ng Panginoon na kabutihan na para ma-display din or ipakita sa ating pamilya sa simbahan or the family of God. Amen. Sabi niya sa Galatians 6:7-10. Galatians 6:7-10. Sabi niya, huwag ninyong lanlangin ang inyong sarili. Ang Diyos ay di madadaya ni numan. Kaya hindi natin siya madadaya. Sabi ko nga, right now, sabi ko kung ang iniisip mo ay hindi mabuti, nakikita yan ng Panginoon. Sabi ko kanina dun sa Marvelous. And kung ano ang inihasik ng tao, iyon din ang kanyang aanihin. Ang nagsisikap sa mga bagay ukol sa laman ay aani ng kamatayan. So, kung ang purpose natin is para lang sa atin, para sa temporary life, then it will lead us to death. At ang nagsisikap ng mga bagay ukol sa spirito ay aani ng buhay na walang hanggan. So, ito yung in-explain ko sa aking mga kapatid na, or the understanding that I've got na I don't have to battle. Maski si Aying noon, nung ipamana na sa amin yung mga share namin, sabi niya, wag ka nang kumuha kasi marami naman tayong lupa doon sa sa Lumuyon daw. Pero hindi karapatan mo yon bilang anak ng aking tatay at nanay. May yung inheritance na yon ay para sa akin. So I have to claim it. Amen. Kaya salamat na kung tayo sabi niya nga, kung tayo nagpapakita ng mabuti sa ating pamilya sa Panginoon, ay may enjoy natin, no? Walang battle, walang struggle, kasi meron kang nalalaman. Merong kabutihan na natural sa iyong loob na hindi na gagawa ng mga bagay-bagay na magpangpagulo, pero rather we are a solution maker or a peacemaker bilang nasa pamilya ng biological natin, of course, lalong-lalo na sa pamilya natin sa Panginoon. Amen. Kaya't huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon, tayo'y mag-aani kung hindi tayo magsasawa. Samantalahin natin ang lahat ng pagkakataon sa paggawa ng mabuti sa ating kapwa, lalong-lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Glory to God. And isa rin po na paano natin mapakita ang kabutihan ng Panginoon bilang isang Kristiyano ay sa ating kapwa-tao or sa ating kapitbahay or neighbors. Kaya, di ba napakasarap na meron tayong alam na kung saan in trouble time, di ba nag-aaway din ang magkapitbahay. Lalong-lalo na yung halimbawa na lang may may puno ka ng mangga. Dito ang puno sa iyo, yung bunga ng sanga nandun sa kanila. Pinag-aawayan talaga yan. So, glory to God na kung may kabutihang alam ka, ay makukonsider mo. Dahil kung sa totoo lang naman, kung maraming bunga yung mangga, hindi lang naman yung napunta sa kapitbahay yung bunga niya. Marami pa siyang ibang bunga. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya, we are doing good. Ipakita natin ang mabuting asal o mabuting karakter sa ating kapitbahay. Amen. Luke 10:29-34. Sabi po dito, Luke 10:29-34. Hallelujah.
sangad ng iskreban na huwag siyang Luke 10, 29 to 34. Luke 10, 29 to 34, upang wag siyang lumabas na kahiya-hiya, nagtanong pa ang lalaki, "Sino naman ang aking kapwa?" Sumagot si Jesus, "May isang taong naglalakbay mula sa Jerusalem papuntang Jericho. Hinarang siya ng mga tulisan, kinuha pati ang damit sa kanyang katawan, binugbog at iniwang halos patay na. Nagkataong dumaan doon ng isang paring Hudyo. Nang makita ang taong nakahandusay, lumihis siya at nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Dumaan din ang isang Levita, ngunit nang makita niya ang taong binugbog, lumihis din ito at nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Ngunit may isang Samaritanong naglalakbay na napadaan doon. Nakita niya ang biktima at siya ay naawa. Nilapitan niya ito, binuhusan ng langis at alak ang mga sugat at binendahan. Pagkatapos, ang lalaki ay isinakay ng Samaritano sa isang asno at dinala ito sa bahay panuluyan upang maalagaan doon. Amen. So, dito magigauge yung mabuting asal natin sa ating kapwa. Na anytime may makita tayo, no, kaya na-remember ko si Lira, there was an accident then wala talagang tutulong. Siya yung nurse at medical technician siya, may alam siya how to rescue or resuscitate para mabuhay ulit yung disgrasya, yung mga ganun, di ba? Because they are rescuers, they are medical technician na ambulatory workers sila, no? Yun yung ginawa ni Jesse Boy. Nag-aral siya ng mag-rescue ng mga maaksidente, yung mga ganun. So, hindi niya, sabi niya, hindi ko mapigil na hindi ako lumapit at nagpakilala ako. So, the same is true dito, na kung saan may mga tao talagang walang pakialam, di ba? Three people na, or three person na ang dumaan dun sa nadisgrasyang yun. Pero, hindi pa rin siya tinulungan. But meron talagang mga tao, and that's the character of Jesus, na i-develop natin to really be helpful o magbigay ng mabuting action sa mga taong kailangan ang tulong. Amen. Pero there are also countries just like Abu Dhabi na kung saan ay kung may mga disgrasya or aksidente, hindi ka talaga pwedeng maghawak. Kasi baka sabihin ka daw kasi nila na baka ikaw yung pumatay or kahit na nga yung mga lumulundag sa mga building na mga maids na kung saan hindi na makaya yung ginagawa ng mga amo nila. Kaya lumulundag sila hanggang alam nila mamamatay sila kasi mga matataas na building. Walang tumutulong until na yung government na mga medical or rescuer or ambulatory people ang mag-cater sa kanila. So ganoon, di ba, napakahirap. Pero dito sa Biblia, sinasabi na kung meron gusto kang tulungan or mapabuti ang buhay or anything, may sakit man, kung ano man yung mabuting maibigay mo o maitulong mo sa kapwa mo tao, ay dapat pala nating ibigay. Amen? Lalong-lalo na tayo na meron ng Panginoong Jesus. At meron pa tayong pinahiram pa tayo ng Banal na Espiritu, ng kanyang kapangyarihan. Of course, unang-una yung dasal sa taong yun. And na sana ay kung ano ang will ng Panginoon, ayun ang mapabuti yung na-aksidente na tao. So, glory to God. Ito ay karakter ng Panginoon. Yung pinakita ng isang Samaritano ay karakter ng Panginoon na kung saan ay tinulungan niya, pinatuloy niya pa sa bahay niya at inalagaan ito. Tayo nga, pag hindi natin kilala, kung kilala lang, okay, pero pag hindi natin kilala, wala talaga tayong pakialam, di ba? So,
salamat sa mensahe ng Panginoon na dapat nating tulungan ang mga nangangailangan. At yun yung kabutihan ng Panginoon na nasa sa atin. Praise the Lord. So, bilang isang Kristiyano, ang kabutihan asal or kabutihan ng buhay na ito ay pwede rin nating ipakita sa ating mga kaaway. Amen? Sabi niya sa Proverbs 25:21 to 22, kapag nagugutom ang iyong kaaway, pakainin mo at painumin kung siya'y nauuhaw. Sa gayoy ilalagay mo siya sa kahihiyan at buhat kay Yahweh, mayroon kang kagantihan. Amen. Praise God. So, hindi lang 'yun ang ganti ng Panginoon or ang favor ng Panginoon na ibibigay sa atin yung mapabuti tayo. Lalong-lalo na yung buhay na walang hanggan, na reward ng isang mabuting tao na ang hirap gawain na mahalin, di ba, ang ating mga kaaway. Pero kung naipapakita natin ang kabutihan ng Diyos na nasa sa atin na dun sa ating mga kaaway, sila rin ay magagamot sa kanilang spirit of anger, or tayo mismo ay magagamot din, no? As we respond na mapakita ang mabuti sa taong mga kaaway natin. Amen. Sa pamilya na lang, no, example, as the least group of people, family, our biological family, and our of course sa pamilya ng Panginoon, napakadali lang. Napakadali dahil may pag-intindi tayo na galing sa banal na spirito. Kaya madidisplay ng isang anak ng Diyos ang mabuting asal kahit na sa ating mga kaaway. Amen? Glory to God. Sa gayoy ilalagay mo siya sa kahihiyan at buhat kay Yahweh, mayroon kang kagantihan. Ibig sabihin, gumaganti ang Panginoong Jesus sa mga gumagawa ng mabuti sa ating mga kapwa. Hallelujah. So, another is, bilang isang Kristiyano, ay naipapakita rin natin ang kabutihan sa mga pobre, poor. Above all, the poor ones in the spirit, na kung saan malalaman bilang isang Kristiyano na malalaman mo bakit di ba, meron tayong mga gifts na just like discerning, madidiscern mo yung sitwasyon ng isang pamilya or isang tao, no, just like yung pag-visit namin doon sa sa isang membro namin sa Marvelous One na in 40 years doon na sila nakatira. Pero bakit walang pagbabago? Dahil walang alam sa salita ng Panginoon. At yung even sometimes nga, pinapakita ng tao rin ang kabutihan sa kapwa. Pero yung ibang tao naman, hindi man alam din na mag-respond ng kabutihan doon sa dapat mabigyan ng kabutihan ng Panginoon. Diba? Kaya salamat sa pamilya ng Panginoon na tayo yung gagamitin na mapabuti yung mga walang alam. Walang alam sa salita ng Panginoon above all, para sila rin ay magkaroon ng buhay na ma-enjoy nila na hindi na lang ganun. Sabi nga, baka 40 years, additional 40 years na ganun pa rin yung buhay ng pamilyang yon. Kaya, yung prayer nga sa akin, ang prayer nung pamilyang yon na, sabi niya, salamat sa Panginoon. Ang pasalamat nila, and I've seen also their response, no, in going to the church, kahit na yung mga kabataan, na pagsunduin mo sila, masayang-masaya na sila, yung mga bata na, eto, makasama na naman kami. Of course, unang-una, yung may mga motivations tayong ginagawa. Pagkain is one of the motivations. But eventually, just like as before, kung saan yung Bible studies na masarap ang pagkain, talagang doon kami sumasama. Tapos, of course, ano ang naging resulta?
dahil sa salita ng Panginoon na nakuha mo, napabuti rin yung buhay mo. Kaya, napabuti ang buhay natin, meron tayong power, or by God's grace, and the power of the Holy Spirit, na mapabuti rin as we share the blessing, or the word of God that we have received, na ma-share din natin sa kanila. Amen? Hallelujah. Luke 14:12 to 14. Thank you, Lord. Marami tayong ma-remember na kulang pa pala ako. May kulang pa pala ako doon. Akala ko correct na ako, or akala ko nagawa ko ng lahat. Pero sa mga narinig natin ngayong mga salita, ay mapapabuti pa yung kabutihang nasa atin na. Amen. Na ma-exercise natin sa mga taong nangangailangan. So Luke 14:12 to 14. Luke 14:12 to 14, sinabi naman ni Jesus sa kanya, kapag naghahanda ka ng isang salo-salo, huwag ang iyong mga kaibigan, mga kapatid, mga kamag-anak, o mayayamang kapitbahay ang ayayahan mo, dahil aayayahan ka rin nila at masusupian na ang iyong ginawa. Subalit, kapag ikaw ay maghahanda, imbitahin mo ang mga mahihirap, mga lumpo, mga pilay at mga bulag. Kapag ganito ang ginawa mo, magiging mapalad ka dahil hindi man nila masuklian ang ginawa mo. Ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng gantimpala sa muling pagkabuhay ng mga banal. Amen. Praise the Lord. May mga experience tayo na kung saan, sa aking experience, no, na yung every time yung mga kapatid ko ay uuwi, talagang meron kaming Thanksgiving, mga ganun, to the max ang celebration. Of course, yung mga relative, mga friends na mayayaman, totoo, di ba? Mayayaman yung mga friends mo na hindi mo matagal mo nang nakita. Pero nakaligtaan nating anyayahan yung mga taong talagang dapat na anyayahin. Amen? And ano ang nangyari? Just because you have money, you celebrate, na sinasabi lang Thanksgiving, pero pagtapos na ng celebration, may marinig ka pa na reklamo. Amen? Kaya pero sa pamilya ng Panginoon, napakasarap na every fellowship that we have has its purpose na ma-serve natin para ma-cater sila na bumalik loob sa Panginoon, ay experience yung kaharian ng Panginoon habang nandito pa tayo sa lupa. Amen? Kaya salamat na pwede tayong gumawa ng mabuti, lalong-lalo na dun sa mga nangangailangan ng salita ng Panginoon. Kasi in every gathering, yung very purpose natin of our service is to really reach out those people na nangangailangan ng Panginoon. Amen? Upang mapabuti yung kanilang buhay. Glory to God. And even sa James 2, kung tayo'y napabanal, hindi man perfect, di ba? Ganon din sila na mapabanal din yung kanilang buhay. At yun ang gusto ng ating Panginoon. Kung ano man, di ba, yun lalong-lalo na yung mga taong nag-cater sa atin to come to the church na ang tagal pa nating nagbago. Pero sa patuloy, kung totoo pa lang, i-open mo yung buhay mo sa salita ng Panginoon, talagang ang resulta or ang ebidensya ay may pagbabago talaga ang buhay. Or mapapabuti yung buhay mo dahil sa salita ng Panginoon. Amen? Kaya yun yung power, yung grasya ng Panginoon na nagbibigay sa atin na mapabuti yung ating buhay. At ma-enjoy natin ito. Hindi perfect. May ups and downs, di ba? Hallelujah. But patuloy pa rin tayong gumagawa ng mabuti sa kapwa natin. James 2:14 to 18. Mga kapatid, ano ang mapapala ng isang tao kung sabihin man niyang siya'y may pananampalataya, ngunit hindi naman niya pinatutunayan sa gawa? Maililigtas ba siya ng gayong pananampalataya? Halimbawa,
ang isang kapatid na walang maisuot at walang makain. Kung sabihin ng isa sa inyo, patnubayan ka nawa ng Diyos, magbihis ka at magpakabusog. Ngunit hindi naman siya binibigyan ng kanyang kailangan. May mabuti bang na idudulot sa kanya yon? Gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Ngunit may nagsasabi, may pananampalataya ka at may gawa ako. Sagot ko naman, ipakita mo ang iyong pananampalatayang walang kalakip na gawa at ipapakita ko naman sa iyo sa pamamagitan ng mga gawa ng aking pananampalataya. Amen? Kaya yung pananampalatayang may pananampalataya ka, pero hindi mo naman ginagawa, di ba? So, napakasarap na yung pananampalatayang nasa sa atin na ay isagawa natin upang ang kabutihan ng Diyos ay ma-enjoy natin habang naririto pa tayo sa lupang ito. Palakpakan natin ang Panginoon. Diba na napakasarap na matutunan natin ang mabuting or ang salita ng Panginoon sa buhay natin at isagawa ito. Amen. Kaya, nandun na lang palagi na, bakit ka malungkot? Bakit ka may sakit? Dahil hindi mo isinagawa yung pananampalataya binigay or ayon sa salita ng Panginoon. Or, hindi ka nasisiyahan sa kabutihang binigay na sa atin ng ating Panginoon. Amen. Hindi natin sinasabuhay, yun po yung i-apply po natin yung salita ng Panginoon. Dahil hindi lang yung salita niya meron pa siyang kalakip na kapangyarihan na galing sa banal na Espiritu upang maisagawa natin sa buhay na ito ang mabuti. Kabutihang asal, kabutihang gawa, o yung kabutihan ng Panginoon sa buhay natin. Amen? At bakit tayo pinapabuti ng Panginoon? Dahil gusto niyang mai-share din natin sa ating kapwa. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. And lastly, ang isang Kristiyano ay gumagawa ng mabuti para maibigay ang kapurihan sa Panginoon. Amen? Matthew 5:14-16. Glory to God. Matthew 5:14-16. Kayo'y ilaw ng sanlibutan, hindi maitatago sa isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol. Walang nagsisindi ng ilaw at naglalagay nito sa ilalim ng takalan. Amen? Unless na lang kung yung matulog ka na, di ba, may mga lamp tayo na talagang meron lang konting liwanag. Pero ang gusto ng Panginoon, ang Panginoon mismo ang liwanag na makita ng lahat. Sa halip ay inalalagay ito sa ilalim ng takalan. Sa halip ay inalagay ito sa talagang patungan upang matanglawan ng lahat ng nasa bahay. Gayon din naman dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita niya ang iyong mabubuting gawa at luwalhatiin ang iyong Ama sa langit. Kaya we have that spirit of giving not because we have much or we have this thing to give, but in our hearts, dahil napabuti na tayo ng salita ng Panginoon, we give because mahal natin ang ating Panginoon. Amen? We cause people, we give to people to let them know that this comes from God. And their response is, makapasalamat sila sa ating Panginoon. We cause them to praise the Lord. Amen? Kaya yun po yung kahalagahan ng napabuting buhay na ito para sa kapurihan ng ating Panginoon. Last verse, sabi niya, 1 Corinthians 10:31. Hallelujah. Kaya i-display po natin yung liwanag na natanggap natin. What is that liwanag? That Jesus in you is the light of the world, for them also to be saved. Amen? So, sabi niya, 1 Corinthians 10:31, kaya nga kung kayo'y kumakain o umiinom
o anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Amen. Ibalik natin ang kapurihan or ang kaluwalhatian na isagawa natin. Hindi dahil sa ating kakayahan, bagkus galing sa kanyang grasya, dahil sa kanyang kaluwalhatian at kapurihan na maibalik natin sa ating Panginoon. Amen? So, glory to God na this afternoon, meron tayong na-receive na very message for all of us. Especially, we have ministries that we are handling. And wherever the Lord leads us, saan man tayo ililid na gumawa ng mabuti ng Panginoon, ay maisasagawa natin dahil sa kapangyarihan ng banal na Espiritu na nasa sa atin na. So, glory to God. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Thank you, Lord.